Good evening po sa inyong lahat. Sa manda ko kayo naroon sa mundo. At ngayon po ay ang oras natin ay alas 7:30 ng gabi, mga kababayan. At dyan po sa Amerika ay magkaiba po ang oras natin sa manda ko sa mundo. At dyan po sa Amerika ay ngayon ay madaling araw, umaga. Dyan sa Europe ay madaling araw din po. At dyan sa iba pang lugar natin. Kaya para pag-isahin na rin po natin pagbati ay good evening po sa inyong lahat. At ito pong issue natin pag-usapan ngayon. Ang una natin pag-usapan ay ito pong ibinito ng batas ng ating Pangulong Marcos noong nakaraang linggo ay may bawi naman po ang Pangulo ngayon na sa halip na tax exemption ni President Bongbong Marcos ay magbibigay ng ayuda para po doon sa mga poll workers katulad po ng ating mga teachers sapagkat ang panukalang batas na ito ay ibinito noong nakaraang linggo. Yan po. So ngayon, ang Pangulo ay magbibigay po siya ng ayuda doon po sa mga poll workers natin. So, bawi po ang mga teacher dito, mga kababayan. Yan po yung good news na hindi talaga ang Pangulo makaligtaan. Ito pong batas na ibinito niya. Palibhasay nga ito ay hindi karapat-dapat doon po sa piling mga tao lamang kung apurbahan ang batas na ito. Subalit, ang Pangulo ay bumawi at bibigyan po ng ayuda itong ating mga poll workers. So, di po ba good news po yan, mga kababayan, para po sa ating mga kababayan, mga poll volunteers. So, ayan po. Pero bago po tayo magpatuloy, ay anyayahan ko po kayo na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. At paki-like at share na rin po ninyo ang video ito. At click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating video. At katulad nga po ng ating pagpatuloy ngayon sa ating pag-uusapan ay ito pong sumunod na ating pag-usapan ngayon. Ito pong Republic Act 994. Ito po ang social pension, mga kababayan, para po doon sa mga senior citizen, na mga mahihirap senior citizen, mga kababayan. Alam po ninyo, nagsimula po itong pension sa ating mga senior citizen ay sa 500 pesos po. Pero ngayon ay inaprubahan ang karagdagan at nagiging 1,000 pesos na po itong pension para po sa ating mga indigent senior citizen, mga kababayan. Diyan po sa batas na ito, mga kababayan, ay ito po ay para sa mga senior citizens na mga mahihirap. Ang panukalang batas na ito ay ipinasa noong pang 18th Congress, mga kababayan. Katandaan po natin na 18th Congress pa po ito na ipasa ng Kongreso. Dahil nga dito, mga kababayan, sa pagkapasa ng batas na ito ay sinumiti ito sa Malacanang. At hindi po ito pinirmahan ni ex-President Rodrigo Duterte, ay hindi rin po napirmahan ni President Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, mga kababayan, sang-ayon doon sa ating unang post na video, ito po yung batas na pagka ito ay isinimiti ng Malacanang at nakaligtaan o hindi pinirmahan ng Pangulo, ang batas, mga kabayan,
at umabot ng insakto isang buwan, ay automatic po itong nagiging batas. Ito po yung nangyayari ngayon mga kababayan. Ang batas na ito ay uh, automatic na nagiging batas. Yan po mga kababayan. Kaya ang good news dito ay para po ito sa mga senior citizen, sa mga mahihirap na walang inaasahan sa kanilang buhay, mga kababayan. Kaya magandang balita po ito sa ating mga senior citizens na mga mahihirap. Ang panukalang batas na ito ay automatic na nagiging batas sapagkat hindi po siya napirmahan, inuulit ko lang po, hindi po siya napirmahan ni Pangulong Duterte at hindi rin po yata ito napirmahan ni Pangulong Marcos. So ibig sabihin, automatic na naging batas ito mga kababayan. So yan po, no? Nagbibigay ng karagdagang ayuda. So malaking tulong na po ito. So ginawa na po siyang 1,000 na ayuda o pension para po sa ating mga senior citizen. So maganda po yan mga kababayan, no? Kung ang mga ating senior citizen ngayon na ay nagmurmuring dahil nga po dyan sa kakulangan ng kanilang tinatawag na pension, ay ito na po, karagdagan. At yan po ay nakatakda ng proseso doon po sa DSWD under ni Secretary Erwin Tulfo, mga kababayan. So yan po yun mga kababayan ang para po sa ating mga senior citizen na magandang balita po. At samantala, mga kababayan ay atin pong pag-usapan. Ito pong balita ngayon. Anyway, noong isang araw ko pa nang papansin ito mga kababayan at binabasa ang balitang ito tungkol po dyan sa, hindi lamang, noong last week pa ito mga kababayan. Ito pong mataas ng tensyon ngayon po between US and China dahil po sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi, mga kababayan, dyan po sa Taiwan. Kung atin pong natatandaan mga kababayan, ito pong Taiwan ay nagsasarili ito mula pa po noong 1949 nung natalo po ng mga komunista ang Democratic faction noon po sa China. Ay ito pong mga taong ito mula po sa mainland China ay naghanap ng malipatan sa kanilang pamumuhay at dumating po sila dyan. Namuhay po sila dyan sa Taiwan sa matagal ng panahon mga kababayan ay nagsasarili na rin po sila. Bagamat walang masyadong recognition nito sa kanilang pagsasarili at inangkin nila na nagsasarili na sila, ito pong Taiwan, ay dumating ang panahon na nagkaroon po ng batas itong China na tinatawag na One China Policy. At dito po mga kabayan, ito pong bisita ni Speaker Nancy Pelosi dyan sa Taiwan ay nagiging controversial sapagkat naggatong ng kaguluhan, tensyon dyan po sa lugar sapagkat sang-ayon sa China ay lumabag ang Amerika sa One China Policy. At ayaw nila na magkaroon ng mga pagdadalaw o bisita dyan po sa Taiwan, lalo na sa mga opisyalis ng Amerika. So nagbanta po itong China. Pero matagumpay po na nakarating doon si House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan.
At itong China, sa kabila ng kaniyang pagbabanta, ay wala pong nangyari, wala pong nagawa ang China sapagkat hindi po talaga mapipigilan ang USA, ang Amerika na pupunta dyan sa Taiwan sapagkat yan po ay naka-schedule na. At sa kadahilanan po yan mga kababayan ay ngayon ay mataas po masyado ang tensyon. At hindi ko po sa tinatakot kayo sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Taiwan, marami po tayong mga kababayan dyan, ay magdadasal po kayo na huwag naman humantong sa kaguluhan. Yung pong mataas na tensyon dyan sa Taiwan at China at Amerika. Na yan ay talagang malapit sa ating bansa. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi tayo madadamay dyan. Kung sakasakali magkaroon ng kaguluhan dyan, ay tayo po ay napakalapit lamang. Ay kung ilang milya lang po yan, mga kababayan. Kaya madadamay po tayo dyan. Sana ipanalangin ninyo na huwag naman mangyari yung hindi inaasahan. At yan pong Taiwan, sa kabila ng kiniklaim siya ngayon ng China, nasakop ang kanyang teritoryo, sabi ng Taiwan, hindi, nagsasarili na kami at may sarili na kami ng bansa. Yan po. Apagamat sa ang international community wala masyadong kumikilala sa Taiwan, mga kababayan, dahil nga po dyan sa One China policy. Etong Amerika, mga kababayan, na wala din po siyang formal na diplomatic relation dyan po sa Taiwan. Pero nakikita natin, mga kababayan, na inaarbor ito ng Amerika at tinutulungan, binibigyan ng armas at armado po yung isla ng Taiwan, mga kababayan. Dahil po sa Amerika, patuloy nagbibigay ng armas dyan. At hindi po iiwanan ng Amerika ang Taiwan, mga kababayan. Kaya sa kaguluhang ito, posibleng mataas na tensyon na ito, mga kababayan, ay hindi po naman kayo sa aking tinatakot. Pero ang mas mahalaga dito na nakapaghahanda po kayo, mga kababayan. Hindi lamang yung ating mga kababayan dyan sa Taiwan na nagtatrabaho, kundi ang mas mahalaga dito, ganun din po yung ating bansang Pilipinas. Dapat po paghandaan po din po ito ng gobyerno natin. Kasi nga, pagka nagkaroon ng kaguluhan dyan, madadamay po tayo sapagkat napakalapit po ng Taiwan. At ito nga, ang nangyayari nito, mayroong mga proteksyon na ibinigay ng Amerika doon po sa pagbiyahe ni House Speaker Pelosi, mga kababayan. Kung natatandaan natin, itong si House Speaker Pelosi ay naglilibot ito dito sa lugar ng Asia. Una, mayroon din po siyang pagdadalaw dyan po sa lugar ng Singapore, Malaysia, at siyempre Taiwan, at saan pa mang lugar dito sa Asia. Pero nakapansin-pansin po, mga kabayan, sa paglipad o pagbiyahe ni House Speaker Nancy Pelosi, mga kabayan, mayroon pong mga kasabay na mga F-15 fighter jets na naka-escort doon po sa kanyang sasakyan. At hindi din po matutukoy, nahihirapan po yung China pag-identify kung saan nga bang eroplano nakasakay si Nancy Pelosi, mga kababayan, sapagkat mayroon din pong isang parihas na eroplano na lumilipad din po, na yun po ay tumungo doon po sa Malaysia. So isang paraan po yan na para lituhin po yung China. Ganun po
kagaling ang mga military tactics ng Amerika, mga kababayan. Kaya matagumpay, nakaalis na rin po si House Speaker Nancy Pelosi yan po sa lugar ng Taiwan. At siyempre mga kababayan, sa atin pong sinasabi ngayon, hindi ko po plano na tayo po ay takutin sapagkat para po sa kaalaman ng lahat, ang kaganapan ng nagbabadya ng high tension mga kabayan o digmaan sa ating panahon ngayon mga kabayan ay hindi po yan bago mga kabayan. Ay noong unang panahon pa po yan, sa panahon pa po ng ating Panginoong Jesucristo, ay sinasabi na po yan ng ating Panginoon. Ay pagpaumanhin ko po sa inyo mga kabayan, hindi po ito usaping pangrelihiyon mga kabayan. Ang gusto ko lang palabasin dito na ang kasalukuyang nagaganap po itong ating panahon ngayon ay hindi po bago. Matagal na po itong sinasabi ng ating Panginoon tungkol po sa mga tensyon o ng digmaan sa bansa para po sa bansa o laban sa bansa. Ibibigay ko po sa inyo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ay alam niyo naman po ay tayo po ay kompleto sa ating pagbo-broadcast mga kababayan. Ay kompleto po tayo, mayroon po tayong Bible. Ito po. Babasahin po natin ang original na sinasabi ng ating Panginoon bago po man po nagkaroon ng kaguluhan sa sanlibutan. Ay babasahin ko po sa inyo ito po tatlong talata sa Biblia ay masumpungan sa Matthew 24. Ang talata po magmula ng 6 hanggang talatang 8 po ng Matthew 24. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Para po matrace up natin na ito palang kaguluhan o pagbabadya ng mga digmaan dito po sa ating panahon ay hindi po pala bago ito. Matagal na po itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa mga kaguluhan, tensyon o anuman na pagbabadya ng kaguluhan o digmaan sa ating bansa. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoon. Uulitin ko po, nasa Matthew, aklat ni San Matthew, 24, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At magkakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit, hindi pa ito ang wakas. So, napakaganda po ang sinabi ng ating Panginoon. Noong panahon ng ating Panginoon si Kristo ay narito sa lupa, ay sinabi niya ito, ang mga salitang ito, mga kababayan. Na sinasabi, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. So mismo ang ating Panginoon nagsasabi na huwag tayong mangamba. So mahalaga dito mga kababayan na ating naunawaan na sinasabi pala ito ng ating Panginoon noong una pang panahon. Nung narito po siya sa lupa, na doon po sa kanyang mga alagad. Basahin po natin itong talatang 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit, sa talatang 8, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap.
Sumalinaw mga kababayan, ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay natutupad sa atin pong panahon ngayon. Ano bang mayroon ngayon? Digmaan, tagutom, kahirapan. So nakikita po yan natin ngayon mga kababayan sa ating panahon. Kaya hindi po katakataka na ito pong high tension ngayon po sa China, Amerika at Taiwan, mga kababayan, ay sinasabi na po ng ating Panginoong Hesukristo yan. Kaya huwag po tayong matakot. Yan po yung aking payo sa inyo mga kababayan. So, di ba napakaganda po na nalaman natin ang original na kaalaman dyan tungkol po sa sinabi ng ating Panginoon. Tungkol po dito sa ating makabagong panahon. Yan po ang katuparan sa sinabi ng ating Panginoon. So, yan po ang nangyayari ngayon sa Taiwan ay uulitin ko po, ingat po at manalangin ng ating mga kababayan dyan na nasa Taiwan at ganun din po ang buong sanlibutan at ating bayang Pilipinas. Na huwag naman nawa mangyari ito. Yan po. Pero sinabi ng ating Panginoong Kristo, kinakailangang mangyayari ito. Pagka ang ating Panginoon nagsasabi na mangyayari, maging totoo po yan, mga kabayan. Hindi po natin kayo tinatakot. Nililinaw lang po natin itong posibilidad ng mga kaganapan dyan sa area na yan. Okay, mga kababayan, punta naman tayo doon sa susunod natin na pag-usapan ay itong para sa ating mga kababayan na gustong bumili ng sasakyan at kahit motorsiklo, mga kababayan, ay hindi na po pwede kung walang garahe, mga kababayan. Yan po ay nakasaad sa House Bill number 31 ni Congressman Alan Velasco, mga kababayan. Halimbawa, ayon pong ating mga kababayan ngayon na gustong bumili kahit motorsiklo o kotse na wala naman kayong garahe sa inyong tahanan, mga kababayan. At kahit na mayroon kayong garahe, ngunit mayroon na po kayong kotse at wala na mapapaglagyan doon sa mga bagong nabili ninyo, ay hindi na po allowed yun, mga kababayan. Sapagkat may kaukulang kaparusahan doon po sa LTO kung kayo po ay mabigyan ng registration ng LTO, ay matindi po ang kaparusahan para po doon sa mga taga-LTO. Kaya ganun po kahigpit ang batas na ito, mga kababayan. Kaya bilang paalaala ay tiyakin po ninyo, mga kababayan, na mayroon po kayong sapat na garahe para po sa inyong sasakyan. Hindi naman po kayo pinagbabawalan bumili na sasakyan. Basta mayroon po kayong kaukulang garahe kahit sa motorsiklo. Yun po yun. Sapagkat nakita po, siguro, sa pagmamasid ni Congressman Alan Velasco o sa kanyang paglilibot, ay nakita niya ito, na itong problema sa ating bansa na nakapagbibigay ng sobrang traffic sa ating bayan. At pati yung ating ekonomiya ay naapektuhan nito sapagkat wala po mag-invest o magnegosyo dito po sa ating bansa, lalo na sa ating mga dayuhan, kung sobra naman ang traffic sa ating kalsada. Yan po yun, mga kabayan. Ang mga sasakyan na nabili, kahit motorsiklo, ay nakahandusay lamang po dyan sa tabi ng sidewalk, kalsada. At yan po ay sa gabal.
Ay yung motorsiklo nakalagay lang dyan sa sidewalk ng kalsada. Yung kotse na walang garahe, dyan lang din po. Nakahampalang dyan sa tabi ng kalsada. Kung minsan double parking pa. So yun po yun, mga kababayan, ang purpose ng House Bill number 31, mga kababayan. No? Kaya yan po yung dahilan na ginawa ang batas na ito para po sa mapigilan yung sobrang traffic sa ating mga lansangan. Ayan po. So, dahil po dyan sa balikan natin yung Taiwan uli mga kabayan, ay maliban nga inaangkin nga po ito ng China. Ang sabi naman ng Taiwan ay mayroon na kami sariling gobyerno at mayroon na kaming sarili. At hindi po kinikilala ito ng China mga kababayan. No? Dahil nga sa issue ng Taiwan ay mataas ngayon ang tensyon na hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Yan po. Kaya magdasal ang ating mga kabayan tungkol dito. Kaya doon po sa sponsored na batas mga kabayan na House Bill number 31, sponsored yan ni Alan Velasco mga kabayan, na tungkol po yan sa pagbabawal na bumili ng sasakyan na wala pong kaukulang garahe. Yan po. Kaya mas nakakabuti mga kababayan kung tanungin natin ang ating mga kababayan din kung gusto ba ninyo ito o pabor ba kayo dito sa panukalang batas na ito na wala na pong maaaring bumili ng sasakyan kung wala namang kaukulang garahe. Anyway po, para sa akin, ay pabor po sa akin ito, mga kababayan. Para na rin po sa kapakanan ng ating gobyerno na matulungan natin dyan po sa panukalang batas na yan na makapagbibigay sa atin ng tamang pagkilos o pagbili ng sasakyan. At least mayroon po tayong garahe. Yan po yung kailangan dyan. Pwede po kayong mag-react dyan mga kababayan tungkol po dyan sa pagbili ng sasakyan. Kung kayo po ba ay sang-ayon o hindi. Yan po yun mga kababayan. Kaya dito po sa ating pinag-uusapan mga kababayan ay napakahalaga na alaala natin na ang pagbili po ng sasakyan ay siya po rin pangunahing sanhi na nakapagbibigay ng traffic sa ating lansangan. So, pansamantala mga kabayan, yan lang muna ang ating papag-usapan sa ngayon. At muli po tayong magkita-kita sa sunod po natin na video. At huwag magkalimutan na mag-like at subscribe po ninyo ang ating YouTube channel. Hanggang sa susunod po. God bless you all.